Kaway-kaway mga ka-farmers, magandang araw sa inyong lahat. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. So ngayon, pag-uusapan natin ngayon yung mga diskarte para tayo ay kumita sa pag-aalaga ng manok at pag-aalaga ng pabo. So sa mga pinapakita ng ibang mga vlogger, hindi lang puro kita at hindi lang content yung ating gustong ipakita dito, kundi yung diskarte papaano tayo kumita, especially sa mga gustong magsimula sa farming business. Yung ibabahagi ko sa inyo ay base sa ating ilang taon ng karanasan sa pag-aalaga. Kasi minsan, nasubukan na natin na bumagsak at syempre sa bawat pagbagsak ay doon tayo bumabangon. So sana sa mga gustong magsimula ay hindi nyo na maranasan. Kasi mahirap kung ikaw ay magsisimula pa lamang, ikaw ay mayroong ipon na pera tapos isusugal mo sa farming business at hindi mo alam ang diskarte tapos babagsak ka, nakakapanglumo. Especially kung ikaw ay OFW, uwi ka ng Pilipinas para magtayo ng for good business. So nakakapanghinayang at mahirap nang bumalik sa abroad. Napakahirap sa abroad, alam ko yan. Pero base sa ating karanasan, ibabahagi ko sa inyo ang ating mga naging sakripisyo at teknik para tayo ay siguradong kumita sa pag-aalaga ng ating manok at pati na rin sa ating alagang pabo. At pinapaalala ko rin sa inyo sa mga gustong sumubok sa farming business, ang business na ito, ang trabaho na ito ay hindi pwede dito ang tamad. Kailangan madiskarte ka dito, masipag at mahaba ang iyong pasensya. Kasi hindi agad-agad kikita ka sa pag-aalaga ng manok at pag-aalaga ng pabo. It takes how many months bago tayo makabawi. Minsan pa nga, inaabot pa yan ng taon. So, kailangan lang natin sipag at tiyaga, kaalaman, at kailangan i-enjoy natin ang ating pag-aalaga. Katulad na lang ngayon ay maaga tayong bumangon para makapagpakain ng ating mga alaga. Nag-aagaw pa lang ang dilim at liwanag, kailangan na natin magbigay ng pagkain kasi mamaya marami tayong gagawin. Kaya nga hindi tayo nakakapag-video, nakakapag-share ng mga video kasi marami akong ginagawa araw-araw. So itong aking video ay hindi lang ito pang content mga ka-farmers. Nakikita nyo naman, hindi ako halos makapag-upload ng video. Kaya lang ako nag-upload ng video para makapagbahagi, makapag-share ng ating kaalaman, makapag-inspire na gustong, sa mga gustong pumasok sa farming business. Kasi minsan, marami din ako nakikita na nagko-comment. At sa unang subok natin sa pag-aalaga ng manok at pabo, ay umasa lang tayo sa commercial feeds. Yun nga lang, dahan-dahan natin napansin na yung ating expenses ay napakalaki. Dahil alam nyo naman na napakamahal ng commercial feeds ngayon. Kasamahan nyo pa ng mga vitamins. Kaya inaral po natin kung papaano natin mamiminimize yung ating gastos sa pagkain ng ating alaga. Especially itong ating mga alagang pabo. Kasi napakalakas nilang kumain. Sabi nga nila, lahat ng problema ay mayroong paraan na depende yan sa inyong diskarte. Kaya yung ating mga naging diskarte ay nagtanim tayo ng azola, madre de cacao, malunggay, napier, at syempre samahan natin yung mga saging natin na inahalo. At syempre, nung una tayo ng tanim ay hindi pa tayo makapag-harvest. Kaya nagdesisyon ako, nagplano ako na pwede tayong pumunta sa mga merkado, yung mga patapon na gulay na instead tinatapon na lang, ayan po ay ating kinokolekta pero yung iba binibinta na, lalo na ngayon. Pero sa murang halaga lang. Pati na rin yung mga prutas mga ka-farmers ay kinakain ng ating mga alaga. So habang tayo ay naghihintay na makaharvest ng ating mga tanim ng mga azola, ay pumupunta tayo sa merkado. Hanggang ngayon mga ka-farmers, marami tayong kaibigan sa merkado na minsan nagbibigay ng kanilang mga patapon na gulay, yung iba naman ay binibinta nila. Pa 20-20 lang bawat isang pack. So hindi naman ganun kamahal mga ka-farmers. At yun naman ay sinachop natin, shredder para ihalo sa ating commercial feeds. Minsan purong organic po ang binibigay natin. Pero sa una talaga mga ka-farmers, inaamin ko, napakahirap. Pero sabi nga nila, wala naman madaling trabaho ngayon. Mas masarap yung pinaghihirapan. At kailangan mo lang talaga i-enjoy yung ating pag-farm mga ka-farmers. Para nang sa ganon,
natatanggal yung stress natin, at napakasarap sa pakiramdam pag nakikita natin yung ating achievement, lalo na pag nakikita natin yung ating mga alaga na ganito kadami na. Sa una nagsimula lang tayo sa maliit, pero kung makikita nyo ngayon, aba mga ka-farmers, nakakapanindig balahibo kung naririnig natin ang kanilang mga hiyawan ng ating mga alaga mga ka-farmers. Kita nyo naman mula dito sa ating tambayan, mula dito sa ating terrace, ay napakaganda mga ka-farmers. So ganyan na lang kaganda yung ating naging resulta sa ating mga paghihirap. Kaya kung ikaw ay nagplano magsimula sa farming business, base sa inyong mga nakikita sa ibang mga vlogger, mag-alaga ka lang ng 200 to 300 na manok, pwede ka nang hindi magtrabaho, pwede kang gumita ng ganito, maganda ang kita dito. Hindi po ganyan kadali mga ka-farmers. So kailangan maging transparent po din tayo. Kailangan maging totoo po tayo na hindi ganyan kadali magsimula. Maraming mga pagsubok. Mas maganda kung sisimulan mo, kasi sa bawat pagkakamali mo, doon ka natututo. Katulad ng aking ginawa sa una, umasa lang tayo sa commercial feeds. So medyo naalanganin po tayo at muntikan ng mawala ito. Yun nga lang ay na-recover natin dahil nakapag-desisyon po tayo na mag semi-organic yung ating pagkain ng ating alaga. So doon tayo muntikang na madapa, pero ayun, bumangon sa awa ng Diyos. Kaya ngayon makikita nyo naman, napakasarap tingnan. At ayan, sa totoo lang talaga, napakaganda ng kita. Depende yan sa iyong diskarte. Pag madiskarte ka dito, especially sa pagkain ng ating mga alaga, mas malaking tipid po. At syempre pag malaking tipid, mas malaki ang kita na pwede natin ma-income dito sa pag-aalaga. At syempre, ang kagandahan dito, tayo ang boss. Tayo ang mag-decision, pwede tayong malit ng pagpakain kasi wala naman tayong amo. At meron din ako nababasa ng mga comment sa ating comment section nagsasabing wala daw kita sa pag-aalaga ng manok dahil nga mahal ang feeds. So ayan, para sa akin talaga, tulad ng aking mga sinasabi, na depende po yan sa inyong diskarte sa pag-aalaga. So yung mga ganyang comment ay hindi ko na yan pinapansin, kasi alam ko naman kung paano ang diskarte at paano tayo kikita dito. Napakaraming platform para kumita ka sa pag-aalaga ng manok. So pwede kang magbenta ng sisiw, RTL, pwede kang magbenta ng dressed chicken. Napakarami mga ka-farmers. Pwede ka magbenta ng fertile egg. At dito naman sa pag-aalaga ng pabo, sabi nga nila, napakatakaw ang pabo, walang market. Para sa akin mga ka-farmers, ang sagot ko dyan, yun yung mga tao na walang tiwala sa sarili at mga negative ang kanilang pag-iisip. Kung ikaw ay madiskarte sa paghahanap ng mga organic na pagkain, kung ikaw ay mayroong lupa, pwede ka naman magtanim, huwag ka lang aasa sa commercial feeds, ay para sa akin 100% siguradong kikita ka. At ito pa yung sinasabi ko mga ka-farmers, hindi lang kailangan madiskarte po tayo sa pag-aalaga ng ating mga manok at ating mga pabo. Kailangan din madiskarte po tayo kung paano tayo mag-market. So kung hindi mo man magawang mag-market sa inyong lugar, napakadali na ngayon mag-market dahil meron tayong social media. Pwede tayo mag-post sa TikTok, sa Facebook, gumawa tayo ng Facebook page. Madali po tayong makakahanap ng customer. So wala pong rason na hindi po tayo kikita dito. So nasa sa inyo na po yan. Kung ikaw ay mahina sa diskarte dito sa negosyo na ito, pag mahina ka sa diskarte, siguradong hindi ka asinso. At sa mga nagtatanong naman mga ka-farmers, yung binibigay natin araw-araw na pagkain. So, pinaghahalo-halo lang natin yan. Yung mga kinulikta natin sa merkado, ng mga repolyo, mga garbage, yung chinachop natin, shredder, hinahaluan po natin yan ng azola, dahon ng madre de agua, alternate po yan. Minsan dahon ng malunggay, dahon ng madre de cacao mga ka-farmers, minsan yung dahon ng napier, sinachop natin yan. O mas maganda kung mayroon kayong chopper, yung machine, para mabilis po natin magagawa yung ating
trabaho. Medyo gagastos ka nga lang. Kailangan bumili ng shredder para mabilis yung ating trabaho. So ayan po yung ating topic sa araw na ito. Sana po ay na-inspire ko kayo, at sa mga nagplanong magtayo ng negosyo na ganito, sa una mahirap na sabihin ko sa inyo. Gusto kong magpakatotoo sa inyo. Pero sa katagal-tagalan, kung saan kayo nadadapa, doon kayo natututo. So, kung hindi kayo madadapa, hindi po kayo mag-i-improve. Kung hindi po kayo magkakamali, hindi po kayo mag-i-improve sa inyong negosyo. So, kailangan po ng challenge para matuto po tayo. Yun po ang purpose. Kaya kung madadapa man tayo, kung mayroon man mga challenges sa ating negosyo, huwag po tayong susuko. Tandaan po natin, lahat po ng problema ay mayroong solusyon. At medyo mahaba-haba na ang ating kwentuhan. Kung bago ka pa lang napadaan sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para updated ka sa ating video na lalabas. So hanggang dito na lang. Sana po ay na-inspire po kayo at nagkaroon po kayo ng aral sa videos na ito. Magandang araw at mabuhay po kayo, farmers.